So, ayan. Kinakabahan ako. Screen ko, sorry. I'm so sorry. So hi everyone, welcome to our podcast and the first First. ever live podcast ng The Happy Hormones. Yeah! Yes, Today we're going and to yes. talk about hormones. Hormones and hormones. Kumusta kayo, ladies? Mga sisters, how are you? Ako, I had a great morning workout kanina. I did my upper day workout. Sobrang ano lang, sayang i-start ng day kapag ganun. And then yun, nag-work na ako. And then magjo-joke sana ako kanina. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko yung joke ko. Ako, nag-lower body naman ako ngayon. At sobrang win kasi ngayon lang ulit ako bumalik sa pag-workout. Welcome This back, week, coach. number 1. Welcome Oo, day 1 ko back. ngayon. Congrats. Kaya kailangan tuloy-tuloy na kalabanin ang katamaran. Okay. Ayun, so far, yun. End na ng week ko sa work, sa totoong work ko. And then, focus naman sa THH. Yan. Yes. Maybe. How about you, Sha? How are you? So, since 1 week out din ako ulit, dahil nagka-diarrhea ako after nung vacation. So, kahapon, buryong-buryan ako sa bahay. So, lumabas ako. And today, lumabas din ako, nagpa-wax ako today. Medyo girly-girly tayo ngayon. Dahil malapit na rin ako magkaroon, so kailangan, Yeah. yes. Yung so mga yun. schedule natin talagang revolving around the cycle. Oo nga, di ba? Meron kayo. Magkakaroon na Yeah. ako. Kami ni Teng, magkasabay kami ni Teng. Ako malapit na. So, One nasa inner winter kami ngayon ni Teng and doing some movement, a few movements like stretching and loving your body and nurturing it even more is very perfect for the inner winter. Kasi, yun nga, sabi kanina ni Teng, labanan ng katamaran kasi we really feel very, iba yung feeling and emotions during the red days. Pero if your body tells you that you have to move, then you have to also honor it. Anyway, patapos naman tayo, Teng, no? Yes. Kasi sabay tayo, Teng. Wait kayo eh. In sync Oo. yung ano namin ni Teng. So, yeah, alam niyo ba, usually, kaya nagiging in sync yung naging trivia, no? Imbis na podcast, naging trivia. In sync yung red days ng women kasi nga yung hormones natin actually it travels outside our body. So kung magkakasama tayo, sabihin na natin magkakasama tayo halimbawa ng 2 months, at least 2 months magkakasama tayo. So yung hormones natin, it can cross in someone's body, triggering ovulation and menstruation. So magkasabay na kami ngayon ni Teng. So kung magsasama-sama tayo for a longer period of time, magsisync talaga yung mga menstruation natin. I don't know if you have sisters na babae, malamang they are girls, sabay-sabay datnan ang mga magkakapatid na babae. Okay, Diba? that's it. Actually, dito sa amin, Nagkakaubusan MJ. ng nagkakaubusan ng Ano? pads. Dito sa amin Oo. kasi, 5 kami na babae. Oo, oo. Magpipinsan. Mm-mm. Talagang meron time na magkakasabay kami na, uy, pahiram muna ng pad kasi naubusan ako. Oo. Ayun. Same thing. Ang kinala, parang, Sabay. tayo na naman magkasabay ngayon. Tayo na naman magkasabay. O gano'n. Tapos naalala ko Kaya, ng MJ, nagkasabay tayo nung retreat. nung Bigla retreat, ka oo. nagkaroon. Pero hindi Oo. pa ako nung time. Yes. Oo, Diba? Hindi pa naalala dapat ko. time Eh, nun. magkakasama Pero din tayo. matagal Advance. kasi tayong magkakasama eh. Almost Mm. 1 So week. on 1 week Yes. tayo magkakasama 1 nun. week. Oo. Yeah. Kami ni Steph ang Okay. magkasabay ngayon. Oo. No? Hindi, magkakaroon pa lang ako. Ako din magkakaroon pa lang. Pero ang haba kasi ng cycle ko, coach. Days. Matagal pa. 2 days left. Yeah. Ay, ang akin ba? Yeah, Actually, nakakatuwa. yes. Diba? Nakakatuwa yung mga babae talaga because we have cycles. We have, si Sha is in her inner fall. Sila ni Steph, nasa inner fall na sila sa Nasa luteal. inner fall na. So kami Sobrang naman pala cycle is ko, nasa nadagdagan. inner winter. So, masaya kasi more energy ang paparating sa atin, Teng. Yes. Excited. Kaya naman, ang first topic natin for today is just aligned with the lesson that we had. So, if you are watching the replay,
mas okay na mapanood nyo muna yung ating first lesson so that you can relate to this podcast. So, kayo ba ladies, I have a question para sa inyo. Ano ba yung turning point ng fitness journey nyo? Bakit kayo na-motivate to start your fitness journey? Kasi itong topic na to, related to sa pag-uusapan nating mga susunod. So, anong nakamotivate sa inyo? Or bakit kayo nakamotivate? Napaka-reminisce ako sa Ako din, napareminis. reminisce ako. Ilang beses ko nang nasagot tong tanong na to eh. Pero, alam mo yung parang it always comes out the same way pero in a different form. Yeah. Kasi in a different point of view. Pero, Yeah. sige, ako una mo, sagot ako. Actually, yung turning point ng fitness journey ko talaga is nung college. Yun nga, kasi growing up talaga, a very big girl talaga ako. So, sanay na akong kung ano nung tawag sa akin noon. Hanggang sa, kapag di ba pag college ka na, yung nagiging mas conscious ka na sa body mo. So, may konting kantsaw dito, kantsaw doon. And then one day, nag-snap na lang ako hanggang sa sabi ko sa sarili ko, tama na, ayoko na. Ayoko na ng ganito. Ayoko na ng ganito, inaasar ako. Yeah. Tapos victim mindset ako na naiiyak ako kasi inaasar akong ganyan. Hanggang sa I did my part to do the exact thing na kailangan kong gawin that time, which is to move my body and change my lifestyle. So, it all started from me. Noong unang time kong kinuwento to, very, ako nun very self-pity, very victim mindset. Pero right now, telling this story is somewhat empowering pala. And it made me realize na nasa atin yung power to really kickstart our fitness journey. It's not the external environment, it's not the people around us, it's not the timing or kung ano. Basta tayo talagang magsa-start from within para magkaroon ng turning point yung fitness journey natin. And I truly believe na we are always motivated at first, but it becomes a form of discipline hanggang sa magiging devotion na siya for it to be more sustainable in the future. Ayun. So, napaka-different ng point of view ko kung paano ko ikwento ngayon to. Actually. Mas lighter kasi last Diba? time. Oo. Kasi heavy No? talaga siya dati. Yeah, ano ka na, soft baby girl. Ah. Kasi dati talaga parang kulang na lang, yung barbell, kulang na lang ihampas talaga yung Ganon siya Alam talaga ko ka-angst. before. Oo, very talaga nun, very masculine, but now you are very feminine. How about you, Teng? Sa akin, like na-mention ni Coach Steph na it has to start from within, di ba? Kasi ako, parang di ba na-mention ko naman na first time ko lang mag-workout and all, last year lang. Nagsimula talaga yun, nung nagpapaisip ko kanina, yung feeling ko, meron akong quarter life crisis. Nasabi ko na to before eh. Pero syempre, hanggat hindi ko siya ina-acknowledge yung time na yun, hindi ko malalaman talaga kung para sa. So, naghanap po talaga ako ng something na makakasagot dun sa question o yung sa parang void dun sa akin. Which is, yun nga, ang gusto ko talagang mangyari is development in any kind of form. Parang gusto ko lang mag-grow talaga. And then, ayan, na gusto ko yung personal development ko maayos. And then, ayun, it turned out na workout pala, incorporated siya dun sa gusto kong mangyari. Hanggang sa na-enjoy ko siya. Doon talaga siya nagsimula. Actually, nagda-jog naman ako before, pero hindi rin siya yung jog na talagang tuloy-tuloy. Kumbaga pag napagtripan ko lang mag-jog, go. Kasi hindi talaga ako pala jog actually kasi sumasakit. Actually, na-mention ko yata to sa'yo MJ. Yung sumasakit yung tagiliran ko pag nagda-jog ako. So, tinigil ko siya. So, nung nag-stop yun, wala na naman akong ginagawa. Parang gano'n. Na parang may nakulangan na ako. Sabi ko parang may something sa akin na kailangang maiba. Kasi hindi ako nag-grow. Wala talaga. Kahit alam kong sa work okay ako. Nag-excel naman ako sa ibang bagay. Pero yung from within, yung nararamdaman mo sa loob mo, may something talaga na kailangang maayos. Na kailangan mo rin siyang i-figure out. Kasi sabi nga ni Coach Steph, hindi mo kailangan i-asa sa lahat, sa iba, sa mga tao sa paligid mo, kung ano man yung gusto mong mangyari sa sarili mo. That's why I took a leap para
ayusin, hanapin kung saan talaga siya nanggagaling. And it turned out, yun nga, yung gusto kong development. Isa yung workout, yung exercising, and yung nga, pag-gym and all, para mapunan kung ano man yung nararamdaman kong void sa akin. And then, yun, na-enjoy ko. Kasi, nung nag-start ako mag-gym, mag-workout, mas na-enjoy ko yung sarili ko. Mas na-appreciate ko yung sarili ko. Parang yung love ko sa sarili ko, mas, ayun nga, natanggap ko kung sino ako. Ganito talaga. Ito ako, parang nag-work ako to develop this ng tao na to. And then, ang saya lang sa feeling na pagka nasimulan mong yakapin kung sino ka, mas ma-appreciate ka rin ng tao sa paligid. 'Di ba? Na parang hindi mo kailangang magpilit, hindi mo kailangang maging hindi ikaw para tanggapin nila. Kasi once na, yan nga, simulan mo sa ganitong bagay, natanggap mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo, ang ganda na nun. Kasi mag-glow ka eh. From within, mag-glow ka talaga, makikita ng ibang tao, sila na mismo makakapansin. At marami akong bagay na through, eto, exercising nga rin, sinimulan ko siya. Akala ko, hindi ko kayang gawin. Yung pala kaya ko. Kaya ko palang makisabay. I mean, kaya ko palang maggawin yung mga exercise to. Nakala ko, pang lalaki lang. Mga ganon. Na pwede rin pala to sa babae. Na kaya ko palang, unang-unang, actually, yung financial lang eh. Pag sinabi mo yung monthly na binabayaran mo sa gym, pag inisip mo before, hindi ko siya kayang bayaran. Ang laki niya. And then ngayon, makaka 1 year na, or makaka 1 year na ako doon. Parang, ang dami kong mga na-break na mga paniniwala ko na hindi ko kaya na kaya naman pala. Basta yun nga, simulan mo sa sarili mo kung ano yung mga gusto mong baguhin. Ayun, sa akin, ang layo ng narating ko, di ba? Pero ito totoo yun, yung journey ko sa working out and all, sobrang dami, yung nag-branch out yung effect sa akin. Kaya sobrang parang thankful ako na sinimulan ko rin talaga. Yun yung sa akin. Nawala si Shwa. Yan. Si Sha, para Ikaw muna. Yes. Ayan, Nag-present. ayan na si Sha. Ikaw siya, ano naka-motivate sa'yo to start your Hello. fitness journey? Sorry, Yes. Ano, so sa totoo lang, nag-start talaga ako ng fitness 2017 kasi ang taba-taba ko na nun. 'Di ba may PCOS nga ako. So yung ex ko nun, parang dalawa kami nag-start na mag-fitness. Ganyan, so bakal-bakal gym pa kami, ganyan, everything. So, tapos, syempre nag-stop ako kasi sumakit yung katawan ko, tapos, tinamad na, ganyan. Alam mo naman, kapagka hinahanap mo yung motivation and all. And then, pandemic started, I got hired sa isang fitness coach. So, syempre in-advocate niya yung healthy lifestyle, ganyan. And parang practice what you preach, ganun. You cannot, syempre kausap mo yung ibang tao, 'di ba? So, parang mahirap mag-relate if you're not doing it. Kaya nag-start ako. So, ang una nun, nagte-10K steps lang ako. Actually 5K lang. So, 5K muna. Kasi pagod na ako, hinihingal nga ako eh. Konting ganun lang, ayoko na, uuwi na ako sa bahay. Tsaka kailangan, may kondisyon ako before. Dapat may kasama ako maglakad. Pag ako lang, hindi ako maglalakad. Same. So ngayon, ang ginawa ko, yung kapitbahay namin, niyaya ako, binudol ko maglakad. So sabi ko, may time ka ba pagkatapos mo um, mag-office? Kasi syempre work from home kami, di ba? Sige, maglakad tayo. Pagka 5 PM na, magkikita tayo, tapos maglalakad na tayo, ganyan. So, ayun, doon nag-start. So, 5K, naging 7K, tapos 10K, iniikot na namin yung buong Tapos, ang cute nga kasi everyday, nagpa-plot kami. O, sa anong route natin today? Ganyan.
Ay, wag tayo dito today kasi napuntahan na natin to bukas eh. Ay, kahapon eh. Iba naman, ganun. Ang cute nga eh. Mas ano siya, mas fun yung fitness pag may kasama, to be honest. Ayun. So from walking, nag-enroll ako sa gym. Tapos, nag-hire pa ako ng PT noon. After noon, nagkasakit ako. Tapos, lumipat ako ng ibang gym. Nag-hire ulit ako ng PT. Kasi, nag-hire ako ng PT kasi hindi ko alam yung workout. Kasi natatakot kasi ako ma-injure pagka hindi ko alam. Eh, walang mag-guide sa akin. So, para sure, nag-hire ako ng PT. So, ayun, naging okay naman. Tapos na nag-start. Kaya pag nagbubuhat, medyo may alam kasi nakailang PT ako and all. So yun, mas na-enjoy ko na siya. Mas na-enjoy ko na siya. Now, hinahanap na siya ng katawan ko pagka hindi ako nag-workout. Dati it's a chore. Ano siya, parang yung motivation, hinahanap ko somewhere else. Basta maraming kondisyon, ganun. Kunyari pag umuulan, gano'n, "Ay ayoko ng pumunta sa gym, umuulan, mababasa yung sapatos ko." Gano'n. So, pero ngayon, pag umulan, "Ay umulan lang 'yan, magtsitsinelas na lang ako." Gano'n, walang exhaust talaga kasi na-build mo na yung habit eh. So yun na. How about you, MJ? Ikaw medyo Oo, alam ko ano may eh, oo. malalim yung ano eh. Yeah, medyo na-share ko na rin siya before, but pinaka-summary niya is I felt like I was just starting my life. Parang dun pa lang ako mag-e-enjoy. And then suddenly, naka-feel na ako na masakit na likod ko, hinihingal na ako, akit lang ng hagdan. So I really decided to take charge of my health kasi I really want to enjoy life. Kasi di ba pag nagta-travel ka, madami talagang madaming galaw, madaming aksyon na kailangan mong gawin. And yun pa Yes. lang yung kung backpackers na style, naku, ang sakit na talaga nun sa likod. Or di ba we are riding a motorcycle na inikot namin yung Philippines na naka-motorcycle. So masakit talaga siya sa katawan. Pero yun, I really wanted to enjoy life and I really want to have stronger physique, fitter and healthier. Kaya yun, dun ako nag-start. Pero when I started working out, I also had mistakes. And I'm sure makaka-resonate din kayo dito. Kasi hindi ko naman talaga intention noon na magpapayat. Kasi hindi ko naman alam, napapayat pala ako pag ginawa ko yun. Because my intentions were to be strong, fitter, and healthier. Until dumating ako sa time na I lost 10 kilos, 10 kilograms na yung na-lose ko. Pero hindi ko nagustuhan masyado yung itsura ng body ko. So, yun pala kasi I was doing it wrong. Dapat pala, ang na-realize ko from that fitness journey, yung body natin, nag-a-adapt siya sa stimulus ng workouts natin. So if you have a certain goal, meron kang goal, either you want to build a toned physique, gusto mo maging sexy, or gusto mo lang mag-lose ng fat, or gusto mo lang maging healthy yung kondisyon ng puso mo, cardiovascular. Meron palang mga types of workouts na dapat lang doon. Dapat lang, parang prescribed workout talaga siya. So, ang nangyari, I was doing a lot of cardio pala. And it wasn't doing good sa katawan ko kasi I was doing kickboxing, Muay Thai, high intensity interval training ako, and then nagsi-circuit training pa ako. And I'm doing it 6 times a week. Grabe. So, grabe talaga. Ang nangyari nun, para mas nakakagutom pala yun. Mas nakakagutom ang very intense cardio
mas hindi siya good sa hormones ko that time kasi hindi pa naman efficient yung body ko para mag-burn ng right fuel. In fact, mas nagutom pa nga ako nun. Kasi Okay. gugutumin ka talaga niya. So, kayo ba, meron ba kayong experiences na ganito na yung type of workout or yung type of activities pala na ginagawa nyo, you didn't know that time na it was already impacting your hormones na imbis na maging okay yung hormones nyo, mas naging out of whack pa siya. Do you have experiences like this? Sa akin, MJ, kasi ako nga, sinabi ko first time ko lang mag-workout. Wala akong idea talaga kung alin ang pambabae at pang lalaki. I mean, talaga sumunod lang ako kung ano yung program na binigay sa akin. So, sinundan ko siya. Mas feeling ko maangas ka, magaling ka. Kasi nagagawa mo yung ginagawa ng mga lalaki sa gym. Nabubuhat mo yung kaya nilang buhatin. So, parang sa akin, okay, mukhang tama naman yung ginagawa ko kasi nagagawa ko yung mga ginagawa nila eh. 'Di ba? Nabubuhat ko rin at nagpo-progress naman ako sa ginagawa ko. Until such time na na-delay na yung menstruation ko. Kasi, siguro napagod na yung katawan ko sa mga ginagawa. Kasi pinipilit ko talaga siyang gawin. Alam ko sa sarili ko na too much na. Pero ang nasa isip ko lagi nun, pahinga lang. Kailangan ko siya ipahinga. Which I did. Pinapahinga ko talaga siya. Pero, yun nga, dumating yung time na ina-delay ako na hindi ko alam kung saan ko hahanapin yung reason. Kasi wala akong idea eh. 'Di ba? Wala akong knowledge about it na nakaka-apekto pala siya sa hormones ng mga babae. Yun, parang mag-iisang buwan ata akong delay. Tapos punong-puno ako ng pasa sa katawan. Na unusual. Pasain ako pag magkakaroon ako. Yes. Pero dumating yung sa point na nag-message na ako kay MJ, nagpa-check up na talaga ako kasi bothering na sa akin na ang dami ko talagang pasa. Yung pinost ko sa group natin, konti pa yon. Konti pa yung pasa na yon. Meron talagang parang mababalot na yung legs ko ng pasa na parang kinakabahan na ako sa mga nagaganap, mga nangyayari. Tapos parang yun nga, naging yung factor na rin pala nun, yung pagpupush ko masyado sa mga gawain na hindi talaga pambabae. Yung mga workouts na hindi talaga pambabae. So yun, siguro yun yung mga na-realize ko na actually walang mali. Actually walang mali naman siguro doon sa workout na ginawa ko. Yung pag-approach ko doon sa mga workouts na yun. Na pinilit ko yung katawan kong gawin yung mga bagay. 'Di ba? Kasi effective naman siya, yes. Pero meron siyang kapalit. Lalo na sa katawan nating mga babae na hindi natin ma-realize until papunta na tayo dun sa sitwasyon na yun. Nakakabahan ka na, ano bang nangyayari? Hindi ko alam ang sagot. Parang gano'n. So yun, sa akin siguro yun yung realizations ko when it comes to workouts. Kasi, yun nga, may mga workouts pala na designed for feminine body sa mga babae talaga. Na mas ma-enjoy pa natin, di ba? Walang pilitan, walang kumbaga so much stress na mabibigay sa atin. So yun yung sa akin. How about the coaches? May dagdag ako dun, Teng, sa na-mention ko. Kasi di ba, our female bodies, we are really meant to have our menstrual cycle monthly. Kaya siya monthly cycle. Because it's also one way of our bodies to detoxify. Kasi di ba, yung purpose ng menstrual cycle is to prepare our bodies for a potential pregnancy. But if pregnancy did not occur or hindi nangyari, our body has to shed the lining na na-create sa uterus. It's our body's way of detoxifying. So imagine if our menses are delayed, hindi nagdaan yung katawan natin sa detoxification process na supposedly pagdadaanan natin monthly. And it can cause a lot of impact sa hormones natin. Hindi lang sa female hormones, but other hormones as well. Kasi yung hormones natin, para silang di ba, nabanggit ko sa other sessions natin na they are like messengers. So, halimbawa, tayong apat, we are like hormones. Meron akong message na kailangan iparating halimbawa kay Sha. Pero bago dumating kay Sha, kailangan ko munang i-transmit yung message kay
Teng. And si Teng, sasabihin niya naman kay Steph. And si Steph naman, sasabihin niya kay Sha. So that's how some hormones in our bodies work. So kapag meron siya talagang imbalances, hindi makakarating yung message properly kay Sha. So what if ang gusto ko sanang iparating kay Sha is, start na tayong mag-burn ng fat because ang dami ng storage ng body na to. Maraming stored fats and we have to use it. Pero si Teng, nagbakasyon siya ngayon. Kasi nga, hindi ka kunyari, hindi mo nagawa yung dapat mong gawin. So, nagbakasyon ka. Gusto mo mag-vacation leave for today or naka-sick leave ka. So, hindi ko mapaparating sa'yo yung message na yun. So, sino magpaparating kay Steph? Sino magpaparating kay Sha? So, ganun yung nangyayari if our hormones are out of whack. And hormones are very powerful. That's why, di ba, if we experience delays in menstruation, very irritable talaga tayo. Kasi it affects our mood. Very tamad talaga tayo because affected talaga yung emotional, cognitive, pati yung productivity natin. Affected talaga siya. And it's very valid talaga for a woman to feel that way. Kasi nga, hormones nga talaga yun. Very, very siya. Very powerful. Halimbawa, ito din, sabi ni Min sa comment, nagbago-bago yung cycle niya. Kasi, nagbuhat siya ng mga sobrang beyond what her body can really lift. So, for women, it's very different. The workout pattern is very different kasi we really have to take note that we have monthly cycle and we have to consider that and we have to detoxify our bodies monthly. So, if sumobra na sa 35 days yung cycle and na siya, may delays na siya or missed period na siya, then it's something na your body is telling you something. Your body is telling you to change something or to improve something because it's causing delay. Kailangan niyang yung mga messages na yon that your body is telling you, like irritable ka na, wala ka sa mood, tinatamad ka, or you're not productive at all, those are messages that your body is telling you that something needs to change. So, yeah, ang gandang realization nun, Teng. How about you, Steph? Kita ko yung tawa ni Coach Steph doon sa 35 days eh. Magbago ka na daw. 37 Bago days ka. pa kanya. May kailangan kang baguhin. Actually, inaabangan kong skip ako sa tanong na to kasi sobrang grabe, ang daming tumama sa akin habang nagkukwento si Coach Teng, si MJ, ang daming tumama sa akin ganun kasi nare-reminisce ko lahat yung mga workouts na pinagagawa ko noon. My gosh, may 3 months yata akong hindi dinatnan ng period noon. Tapos, ay, grabe yung mga mistake ko. Pero i-share ko sila para magkaroon ng awareness yung mga tao na not all workouts are designed for women. Kasi I've tried them all. To be honest, I've tried them all. And to the point na naabuso ko na yung body ko. Actually, nakarelate ako kay MJ doon sa sinabi niya na 6 times a week nag-workout. Minsan nga, merong isang araw pa doon, 2 araw ko, 2 beses ako mag-workout. Ang gagawin ko nun, HIIT, circuit training, tapos sasamahan pa ng mga 10-kilometer run. Kasi yun yung pinapagawa sa akin nung dati kong coach, nung hindi pa ako coach noon. And then, pumayat naman ako noong una hanggang sa, yun nga, hormones na pala nai-impact nun, hindi ako aware. Kasi nga hindi natuturo to sa school. Hindi natuturo sa school ang cycle syncing, ang hormones. So, that time, sobrang fucked up na yung sleep ko. Oh, excuse my word. sobrang gulo na ng sleep cycle ko noon. Yung naranasan ko yung kumain ako ng 800 calories. Tapos, binabawal akong kumain ng bread. Tapos yung weight ko, noong una mabilis siyang bumaba hanggang sa nag-stop na lang. Tapos yung hair ko naglagas. Imagine the impacts of
disrupting your hormones, pati itsura mo mag-iiba. My gosh, from inside to outside. Tapos yung mood mo din iba. So, yung emotions mo affected. Tapos yun nga, hindi na ako dinatnan ng almost 3 months. Naalala ko yun. My gosh. Naalala ko yun. I will never forget that moment na hindi ako dinatnan. Tapos, dumating na ako sa point na hindi na nababawasan yung weight ko. So, what my coach did to me was, dinagdagan niya palalo yung workout ko, be. Dinagdagan niya yung time ng HIIT ko. Dinagdagan niya yung time ng pagraran ko. Tapos, mas intense yung mga pinapagawa sa akin at mas pinababa pa yung pinakain sa akin noon. This is way back 2016. So, I was young. I was very masunurin. So, gagawin ko. Kahit napapagod na. Pagod na Coach, na I ako. quit. I quit. Alam mo yung pinag-burpees ako ng 50, umiiyak na ako nun, be, dahil lang nag-gain ako ng weight. So, it was a punishment for me. Pero dahil, yun nga, I was coming from fear na, ay, pag di ko to ginawa, baka tumaba ako. So, ginagawa ko. Tapos, hanggang sa one day, sinukuan ko na lang na, baka tabain lang talaga ako. So, nung nakita ko, may mga naglilift ng weights, doon na nauso yung barbell. So, yun, yung barbells, nauso na. Nakikita ko nagbubuhat yung mga guys, tas in-invite din kaming women to try it out. Ayun, na-addict ako kaka-lift hanggang sa masyado na overpower ng masculine energy ko yung pagkatao ko na pati yung hairstyle ko, panggay. Oh my gosh! Nakabaskat ako mga babe! Nakabaskat ako. Tapos alam niyo yung hairstyle ng mga pogi na Koreans. Ganon ang hair ko. Tapos, nakikisabayan ako sa sobrang bigat na buhat. I was lifting around 110 kilograms ng barbell. Sa competitions, sumasali ako, nakikisabay ako sa mga lalaki. Sobrang na-channel ang aking masculine energy to the point na hindi ko na pinansin kedatnan ako o hindi. Kasi talagang sabi ko, hindi, gusto ko tong nakikipag-compete ako, gusto ko malakas ako magbuhat. To the point na yung personality ko nag-shift na. So I wasn't being me. I wasn't being authentic to myself. So I went too far that time and I realized na after a few years, that wasn't me. Yun na-realize ko. Hindi naman sa mali. Wala namang maling workout. Tama nga si Coach Teng. It's just that if you feel hindi na ikaw yung napapakita mo, parang ibang tao na, hindi yun ang authentic self mo. You feel something wrong. So, ang daming series of events na nangyari for me to find my real self. And hanggang sa I found myself na yun nga, I am feminine at my core. I'm still working on it. Pero yun nga, I feel more comfortable and it feels right for me to find the balance between being fit and being healthy. Kasi sometimes sa sobrang kino-compare ko yung buhat ng iba sa buhat ko, nagiging competition siya. So right now, I am enjoying the softness of being a woman while being fit and healthy. Kasi it doesn't have to be too much of the other. Hindi naman natin hinahanap yung kino-compete natin yung iba. Lagi, ang tinitingnan lang natin is, are we enjoying what we are doing? So yun, siguro nagkaroon lang ako ng konting clouded judgment that time. Kasi nga, I was young and I was in a different environment. So yun, medyo lumalalim na tuloy. yung, yung question lang is about workout. Pero ang ganda nga talaga ng step papatunayang connect Oo. kasi talaga siya. Yeah, Actually. ang ganda All nun na, connected. ang ganda ng realization mo kasi in order for us to know what we are or who we are, we really have to experience what we are not. 'Di ba? It's not just the body responds to the stimulus you are giving it. And I also experience missing my periods dahil dyan. Because I acted like a man.
So, kaya ko din gawin yung ginagawa ng lalaki eh. Nakipagsabayan din talaga ako. I was very in my masculine energy. And yung goal ko din nun was, di ba yung goal natin that time is parang pabigatan tayo ng deadlifts, ng Pabigatan. squat, ng barbell squat na full, na dapat Oo. full range of motion. True. Mga ganun. Ass We to were, grass. parang dumating tayo sa point na we were very competitive. Yes. And competition is a very masculine trait. 'Di ba? And not just that, we realize na we are not in competition with anyone. And we have to be more loving and nurturing sa sarili natin because we are feminine nga. And ang isa din nun, sabi ko nga kanina, the body responds to the stimulus. As in yung body ko talaga, it responded. Sabi ko nun, my goal talaga is to have yung waist, hourglass, symmetrical na physique. Sabi ko, bakit kaya hindi ko ma-achieve to? Nandun na ako sa mababang range na ng weight ko. Yun pala kasi nga 'di ba yung mga workouts ko nga were more in the power, yung strength talaga. Yes. Nag-adapt din yung katawan ko. So my my waist was very thick. Kasi yung obliques ko very thick. Mm-mm. So sabi ko, bakit ganyan? Hindi ko siya mapaliit. Eh yun pala kasi that was the response of my body to the stimulus I am giving it. So if you yung body talaga nagre-respond lang siya kung anong klaseng workout yung ibibigay mo sa kanya, as well as the hormones din ng katawan. So if you really want better hormone regulation, iaano mo talaga siya. Lalo na cycle syncing. Sasabayan mo talaga yung Yes. cycle mo. And that was the time na nag-change talaga yung ano ko. Nag-change yung ano ng hormones ko. Yung mas na-regulate siya, mas well-balanced siya, mas healthier levels. And dun ko lang na-experience na lumiit talaga yung waist. Na mas symmetrical na siya compared to the workouts that I do. And ngayon, ano na din siya, nag-iba na din yung pattern ng workouts ko, lalo na kapag I am in my inner spring, inner summer, and inner winter. So, ano siya, iba-iba na siya. Iba-iba na kasi I have to work in harmony with the hormones na present or dominant during the phase or during the cycle. So, hindi na siya nakokontra. That's why very regulated na yung periods. Nasa 28-day cycle talaga siya. Kung kailan ko expected na magkakaroon, dun talaga siya. So, I am working in harmony with my body and my hormones. Kaya hindi na nauulit yung mga missed periods and nade-delay. So, yeah. Ikaw ba siya? Anong experience mo doon? Na, especially that you have PCOS. So, yung experience ko na sa dun sa fitness, ano nga try ko before? Since, so try ko mag-home workout. Tapos nagagawa ko doon, nag-search ako sa yung mga sa YouTube. Kunyari fat burning. Si ano ba yan? Yung nakilala sa Yes, clothing. Girl. Yun. Ako dati. Tapos meron pa yung yung sa Google. Do this to improve your, your arm. Ganyan. Yung Toned ganon? arm. Ginagawa ko yun. Tapos nag-jumping jacks ako, 50. Everyday. Binapagod lang ako. Seryoso! As in! Yung jumping jack ako, ganyan ako. Ganyan. Tapos, may mga ganun yung parang mga HIIT workouts, ganyan, sa bahay. Ginagawa ko yun before. Na-imagine ko yung hirap mo siya. Imagine ko nga si coach ginagawa niya. Oo. Na-imagine ko yung hirap mo. Pagod ako. Parang at one point, tinigil ko na siya. Kasi nga, napagod ako. Parang, ayoko na lang.
Wag na, tama na. Tapos na ba yun? Oo, Chloe Ting. Ganun ako before. Tapos yung mga ab workout. Okay, ab workout. Ganyan. Ganyan, ganyan. May pagod na ako. Wala palang gano'n. Akala ko kasi before, pagka win-workout mo siya ng win-workout, liliit siya. Kasi gusto ko nga yung magka-abs eh, ganun. Pero hindi pala ganun. Later on in life, nalaman ko na wala palang spot reduction na ano. So, sinayaan ko na lang siya. Sige, mo na, love your tummy na lang. Pero ang aha moment ko nun, kasi lagi akong bloated eh. So, nung mas naging align ako dun sa nutrition, so, chinek ko kung ano yung mga food na nakapagpa-bloat. Kunyari, I always love salty food, ganyan. Pero nung dinicrease ko siya, yung tiyan ko lumiit. So ngayon, mas aware na ako kung ano yung mga like triggers. Kasi hindi naman pala talaga siya normal na malaki. Malaki lang pala talaga siya kasi stress ako dati. And may mga food nga na na nakapagpa-trigger ng bloating. Yon. And also, so I also did try deadlift squats before. Pero since meron akong na-injure kasi yung left leg ko before. So anything na may hinge na titrigger siya, sumasakit. Kaya tinigil ko siya kasi nag-act up. So mas nagano ako sa mga cable, sa mga dumbbells, ganyan free weights na workout. What else? And aha moment ko yung sa cycle syncing. Kasi before, pagka meron na ako, sinasadya kong hindi mag-PR. Kahit kaya ko. Kasi nga, parang thinking ko, ay, may mensa ako, mahina ako, ganun. Pero hindi pala. Pag kaya mo, push lang. Ganyan. Pero, ngayon, since alam ko na yung sa cycle syncing, mas ina-adopt ko na yung level of workouts. Teka lang, wait lang. Na-maximize na natin yung yung mga Yeah. araw natin, diba? Kasi mas informed na tayo na okay lang palang gawin to sa araw na to. Yeah, Parang oo. ganun. Oo, yes, So, if you exactly. can, Awareness talaga. Oo. Tsaka iba-iba kasi tayo talaga ng response during the red days. Because iba-iba din yung natin. Iba-iba yung bodies natin. So, if you can, if you feel like you can, go. But if your body is telling you to rest, to have more time with yourself, ka muna, do some reflection, or whatever, then it's okay. It's okay. Kasi 'di ba during the red days, we are highly intuitive. Mas mataas yung intuition natin. Mas mataas we are very sensitive to energies. So, yeah. Magandang time siya for for self-reflection, introspection, ganyan. Hello sa mga nanonood sa atin. Facebook Live. Hindi ako aware naka-live tayo. Ay, hindi ka ba aware? Hindi ka aware. Siya magsalita ka na para malaman natin. O, di ba? Yeah. We are live. Aware ka na ngayon. Ayan, aware na Aware ako ka right na. now. Aware ka na. Oh my God. So, ngayon naman, 'di ba, now, I had the honor and the pleasure to modify all of your training routine. 'Di ba? So, I created a training routine for all of you and for all our students na mas aligned siya
into impacting the hormones ng feminine kasi mostly ng mga students natin, they have hormonal imbalances. So one of the ways para ma-impact natin yung hormones nila is to customize their training routine na makaka-impact talaga positively sa hormones nila. So now ladies, yung tanong ko sa inyo, kasi di ba yung feedback sa atin ng mga students natin is ang sarap sa katawan ng exercise. They Okay. never thought na posible pala yun ma-feel. Because if you are into other types of workout in the past, more likely you feel really sore after the workout. Pagod ka talaga. Especially if you're doing high intensity. Pagod ka talaga, gutom ka pa. 'Di ba? But with this training routine na binigay natin sa students, ang saya kasi ang ganda ng mga feedback nila na the workout felt like a massage. It's something that their bodies have been looking for such a long time. Mga ganyan. Tapos, sobrang sarap sa Ayan na po, ang energy ni MJ. Sa sobrang lakas po. Wait lang po. Ito Pero na, tama, ito na. oo. Simula na naman. Pero sobrang ganda ng feedback ng mga students natin. Sa workout, Actually. yung customized na workouts ni MJ yun. Sa bawat isa, kasi iba-iba tayo di ba? So parang kahit tayo, binigyan niya tayo ng sarili nating workout. Iba rin yung feeling nung ginawa natin siya, di ba? Nagsishare nga tayo kanina na Kaya parang, nanginig yung tuhod ko, pero ang sarap. yun nga meron siyang, may DOMS tayo, pero May yung DOMS, feeling diba? natin, May yung DOMS. feel good talaga yung mga exercises na Oo. binigay niya. So parang, alam naman na natin tong mga to, aware tayo sa mga exercises na to, pero iba, parang hindi pilit yung workout natin ngayon na parang ang saya lang na okay, pwedeng ganito lang yung weight na gamitin mo muna kasi nagsisimula ka ulit, 'di ba? Yes. Ganon talaga eh, magsisimula tayo dun sa like i-gauge muna natin kung saan tayo magsa-start ulit. Kasi kumbaga yung progression natin dito. Iba yung atake ng progression natin dito kasi nga mas feminine na yung mga Yes. workouts natin ngayon. Kaya ang saya lang na parang kahit na ang sakit na, parang meron nga isang student na ano daw, para daw jelly na yung legs niya kasi ngayon siya ulit si Sai, actually si Sai, message niya ako, coach, parang jelly yung legs niya nga daw. Sabi ko, pero masaya naman, na-enjoy mo naman, sobrang na-enjoy niya daw yung workout. As in, ganun yung feeling na parang may DOMS, may ganong feeling na after the workout, pero feel good. Alam mo yun, na parang ang light sa feeling ng after workout, na parang mas energized tayo after the workout. Ayun, actually kanina ko lang ginawa ulit yung workout. So parang after that, parang yung urge ko na gawin ulit yung mga susunod, nandun yung parang urge ko nga na okay, bukas ulit. Okay. Diba? Yun yung maganda doon kasi na-enjoy ng bawat isa yung workout. Hindi siya burden. Tsaka, yun nga, parang, di ba, binibigyan natin sila ng free will to choose. Like, nahihirapan ka ba dito? Di ba? Gusto mo ba Yes. mag-machine? Gusto mo ba ganito? Yes. As in talagang customized machine for girl. them. Yeah, ikaw, lalo ka. Diba? Talagang kailangan lang nilang maging open sa atin. Kung ano man sila nahihirapan, kung gusto ba nila, mas gusto ba nila yung ganito, mas gusto ba nila yung ganyan. Kasi syempre, hindi naman natin malalaman yun kung hindi nila sasabihin sa atin. Pero so far, sobrang nakakatuwa na mostly sa kanila talaga na-enjoy nila yung mga workouts na binigay. Sobra. Naakunin niyo na ako. Even the meal plan, ipapasok ko na to kasi talagang nagustuhan nila yung kailangan ko siyang ilabas dito kasi sobrang na-enjoy nila yung lahat ng From the meal plan na grocery ginawa. pa lang eh. Enjoy Very feminine yung, I love it. diba? Si Min tsaka si Yancy, diba? Mag-grocery na sila. Kasi nga, excited na sila dun sa meal plan natin na naka-fix na sa kung ano yung kailangan ng katawan nila. Diba? Tsaka hindi mo in-expect na naka-diet ka pero ganun kasarap yun. Yeah, oo. Excited na si Min. Excited tuloy si Min. Oo, Pati ko diba? natin pati sina Mia, excited na yan kasi piniprepare na isa-isa. Yes. Actually,
our meal plans, yung mga meal plans ng mga estudyantes, carefully curated. Depende dun sa, ano nila, sa Yes. phase nila, kung anong goal nila. Yun. Mm. Tsaka Ito, And nakakatuwa also lang sa na. condition. Kasi Yes. Yun. Yes. may mga cases na PCOS, hindi sila pwedeng kumain ng nuts, ng gluten, mga anti-inflammatory na diet. There are cases naman na they can, like no restrictions, pero in moderation ng consumption ng meat. Ganon. Nag-enjoy ako dun sa pag-rate kay Maita, sa totoo lang. Kasi ang Ayun. sarap ng Sabi na ni Eh, Coach Steph parang kanina, di gusto ba? ko na rin siya Nagugutom siya. Nagugutom ako habang ginagawa ko yung meal plan ng mga to. Ano ba to? Nagugutom ako. Parang gusto ko magluto. Sabi ko. Gusto ko itong Actually. nung beef and broccoli, gano'n. Yeah. Pero some naman, um, they cannot consume shrimp, also salt. Yes. Yeah. May mga Kaya ganon nga cases. siya nakakatuwa kasi personalized, customized siya sa kondisyon ng student natin. Na parang, Oo. okay, kailangan clear ka, sabihin mo sa amin kung ano yung mga bawal sa'yo, yung mga You have ayaw to mo. express. Yes, actually, you have to express. At saka yun nga, nagiging totoo sila sa atin eh. That's why, napaplat natin maigi yung mga kailangan nila, di ba? Na hindi na tayo mag-iisip like, okay, baka bawal to sa kanya. Okay, baka hindi to, may allergy siya dito. So, nakakatuwa lang na yung exchange natin with the students, sobrang open natin na para rin sa kanila, para yung program natin, di ba? Yes, For exactly. them. It's made with Nakakatuwa. love. Kasi gawa Totoo. siya sa pagmamahal. Tsaka yun nga, hindi natin din sila, parang hindi tayo, we're not obligated them na ito dapat sa araw na to, ito sundin mo. Kumbaga, ito ay guide, pero kailangan yung inclusion ng meal na yon. Yes. Kahit saang araw mo siya ipasok, basta kailangan yung inclusion ng meal na yon, gawin mo. Kasi pasok siya sa kailangan mong macros, di ba? So, yun ang gagawin talaga nila is i-enjoy nila yung pag-meal prep nila dahil sobrang nakakatuwa, nakaka-enjoy yung mga pagkain na nandun. And base rin sa mga feedback nila sa atin, grabe yung enjoy nila dun. Pagkakita pa lang nila ng Oo. ng Na file nila. makulay. Ang Bukod sa kulay makulay. daw. Saka di nila in-expect na doon sa ganong range. Ang dami palang pwedeng kainin. Di Oo. ba? Yes. Oo. Imagine yung 100 grams of broccoli. Ang dami nun. Nakakabusog. Hindi mo in-expect na hindi mo pa nauubos yung lunch mo. Busog ka na. So, yeah, tama. Meal with love. Ayun, nababasa ko yung chat dito ni Maita. Oo. Yung ginawa namin yan, feeling namin kami rin yung kakain. Kaya nga make sure ni siya na masasarap lahat yan dahil siya ay foodie. Sobrang foodie nila. Hindi siya papayag na hindi masarap ang pagkain niya. Ay, hindi talaga. Tsaka kasi siya yung tipo okay, ng... lulutuin ko ba to? Oo. Lulutuin ko ba to? Tsaka ikaw yung tipo ng tao Kasi na pag lulutuin ko, sawain ka eh, diba? Na ayaw mo nang paulit-ulit. Oo. May Ayoko. ano ka lang, like 3 days lang dapat. Tapos ayaw mo na agad. Oo. Otherwise, papakain ko siya. Pag log pa siya ng 3 days, paulit-ulit, pinapakain ko na siya sa'yo. Wait lang. Ano bang naging turning point nyo para like baguhin yung mga workouts natin? Gusto ko yung sinabi yung para like. Ang arte, no? Turning into ata. Oo, di ba? Kasi naisip ko lang bigla, parang okay, ano yung mga naging like turning point natin na bakit, kasi meron na tayong sinusunod na workouts eh. So, para maging parang from scratch tayo, parang ang hirap naman na from scratch gagawin natin. Pero still, inallow natin na magbago ng workout. So, ano yung mga sabihin kong turning point siguro nyo, coaches, kung bakit okay sa inyo na magbago ng workouts? Ako, siguro, ang pinaka main turning point ko dyan is nung nahimatay ako. Yun talaga, babe. Yun talaga. Kasi yung time na yun, sobrang I went against my body talaga na to lift something heavy na binigla ko yung katawan ko na because I was competing.
gusto ko mabigat buhat ko, ano ba? Sabi ko nung time na yun. So, ayun nga. Ego, lifter. As in, yung ego ko talaga, yun yung nagfa-function that time na hindi ko na pinakinggan yung katawan ko, na my body was telling me, hindi ko kaya magbuhat today, pero pinilit ko. Kasi, I wanted to lift heavy. So, nung nangyari yung open na yun, and I call that my crack open moment, I realized na my body needs to slow down. I needed to listen to my body more. Kaya doon siguro ako na-shift into something more um resistance training. Kasi I recently learned this about hypertrophy. There are two kinds of hypertrophy. One is for powerlifting and one is for bodybuilding. And we can do it in a balanced form naman. Well, building your body and building your strength. Pero in the feminine approach, oh my gosh, nagiging coach hat on ako bigla. So ako, ang na-realize ko, when you want to really sculpt the body, you can approach it in a feminine way, which is do the gradual progressive overload na yung isa kang pipiliin mo doon. So yun ang ginawa ko with the new macro cycle na ginagawa ko right now, which is yung more on resistance training, higher ang reps ko right now. And I'm loving it. Grabe. I feel so like a Disney princess. Ang feel ko talaga yung pagka-Disney princess ko sa new cycle ko right now. And syempre nag-incorporate din ako ng ibang workout. Actually, I don't call it workout. I call it my extra reset days, which is yoga. And kasama doon kasi meron ding meditation. So, I really enjoy those kinds of movement and workouts. So, kasi nga, sabi ko nga, I'm feminine at my core. And I'm enjoying this workout. So, yun talaga, yung sustainable. Ang sabi nga nila, the workout that will be effective for you is something that you enjoy and Yes. something that you can do every day. And syempre, yung nakaka-sexy. Diba? Totoo. Yun yung turning point ko talaga na kaya napunta ako sa more on the feminine approach way of working out without damaging my body. Ayun. How Ako about actually, you? coach, ganun din. Kaya ako ang naging turning point ko talaga to acquire new program sa workout. Kasi gusto ko i-embrace totally yung feminine energy sa katawan ko. Kasi masyado ko nang nalabas yung masculine energy ko dun sa previous workouts natin. Kasi nga talagang push na push tayo eh. Laban na laban tayo noong time na yun eh. So parang this time, okay, kaya kong ma-achieve yung goal ko without parang damaging na yung hormones ko. Gusto ko siyang i-embrace fully. So naisip ko kasi before na nung in-embrace ko yung sarili ko nung last year, sinimulan ko siya sa workout. So why not simulan ko rin sa workout yung gusto kong mangyari ngayon na ma-fully embrace yung feminine energy sa katawan. So yun yung turning point ko kung bakit okay, kailangan ko mag-trust and surrender sa bagong program na to, sa bagong workouts na to. Kasi I know maganda yung madudulot sa akin ito. Kasi talagang siya well-planned, 'di ba? Structured talaga siya for us mga babae. So kailangan ko lang magtiwala. Tsaka na-enjoy ko siya talaga. Diba? Sa totoo Nakaka-enjoy. lang. Yung stretching pa lang sa simula, yung warm up and yung cool down dun sa workouts natin. First time ko siyang gawin. It is First time essential kong to warm up your gawin. body. It Sa is totoo lang. important. Kanina nandun ako sa gym. Sabi ko dead man ako sa mga tao pero mas stretch yung bakla doon. Talagang Ganun, oh. oo, may pa-yoga mat pa ako doon. Sabi ko talaga kanina. Parang ang sarap sa feeling na nasa stretch yung mga parang ilaliman ng katawan ko na parang okay, yun talaga, yun yung feeling na hinahanap ko Mm. na parang nakakabawas din siya dun sa DOMS mo sa sakit ng katawan mo 'di ba? After you cool down. So parang sobrang na-enjoy ko siya. Sabi ko, okay. Sabi nga ni Min, sobrang solid daw ng stretching and cool down. 'Di ba? Pati sila, si Maita din, sobrang na-enjoy nila. Kasi parang pag inisip natin before, diretso na eh. Diretso na Oo. ako, okay na to, Okay diretso na. na ako. So, Ano na ako yan? Workout ako agad. meron man akong workout
sobrang minimal lang. Ay, workout. Meron man ako stretching sa simula, minimal lang. Hindi ko rin siya, kumbaga, half-ass ko lang siya ginagawa. Kumbaga, masabi lang na meron akong nasimulan bago yung workout ko talaga. Tapos kanina, 5 minutes, parang ang tagal. Di ba kasi yung nakalagay sa workout natin, 5-minute workout siya eh. I mean, stretching siya eh. Pero ang tagal. And then, nung ginagawa ko na siya, okay, ang bilis lang pala. Ang bilis lang pala. So, parang, yun nga, mas nadalian na ako doon sa mga exercises mismo. Kasi nga, proper yung naging, Yes. stretching ko and all. So, yun, sobrang lakas lang makababae nung ginagawa ko kanina. So, yeah, na-enjoy ko. Yun yung turning point ko kung bakit talagang nag-embrace ako ng bagong workout. Ikaw siya, ano sa'yo? Ako bukas ko pa lang siya ita-try yung bago. Kasi, Excited ka talaga. excited ako eh. Gusto ko nang bumalik. Pero nakaka-Disney princess talaga. Oo, pero most of the Totoo. workouts naman, ginagawa ko na siya. Pero ngayon, ang bago is yung tempo and also yung reduce na weight. Kasi before, parang katulad kay Steph parang ego-ego, so kailangan, Kailangan bumabagsak. pabigatan. Oo. Kailangan Lakas every magbuhat week. nito si Coach siya. Nakita ko mag-deadlift to noon eh. Kailangan gumagalabog yung sahig pagbaba ng Bag. barbell. Baba mo, kailangan. Diba? May galabog dapat yung sahig. Lagabog ba yan? Pero at least, trinay ko kasi siya nung like 2 weeks ago. Trinay ko na bawasan yung weight, tapos slow down yung tempo. Mas ramdam ko talaga siya ng body ko, especially sa RDL. Mas masarap siya. Hindi ko pa natatry yung yung cool down, pero natry ko na yung warm up before. So excited talaga ako tomorrow. Balitaan ko kayo bukas kung ano. Yes, balitaan mo kami. Excited kami for you. Actually. Diba? Ako natapos ko na yung Magki-kickback ako tomorrow. Magli-legs ako tomorrow. Full ram ang gawin mo. Tapos pa-check mo. Magbi-mid ako, tsaka magma-max. Yes. For the For the round. Kasi yun ko roundness. So, okay na ako sa hips, pero mag-abduction pa rin ako. Diba? Nag-discuss ng exercise. There are four muscles in the glad. So, okay tayo sa Okay, hips. since 7 o'clock na pala, last na to. Last question. Siguro, Promise, advice promise. natin. Sana. Advice natin sa advice natin dun sa mga women na may hormonal imbalances din na naglo-look sila sa perfect or parang kumbaga yung mga female friendly na exercises. Yun. Actually, there's no perfect workout. Pero merong best workout for a person na na-enjoy niya, nag-work, hindi siya nasa-stress, and nakaka-sexy. Super agree. Which for me is resistance training. May bias. May bias. Pero yun nga. So for me, kasi pag nag-choose ka ng exercise na hormone-friendly and female-friendly, makakatulong talaga siya sa overall health and well-being mo. So I advise na choose something na it would give your muscles a stimulus that you would enjoy, na hindi ka magbubugbog, and something that is enjoyable para maging sustainable siya. And syempre with the proper form na ginagawa mo para maiwasan din yung injuries. Pero hindi ko nasagot yung exact, no? So, bibigyan ko na lang kayo ng aking workout. So, for me, ang ginagawa ko talaga is resistance plus walking and syempre, yoga. Yun ang perfect formula ko for me. For me, that works for me.
but for it Mm. may work for me, but for you it may not work. So Yeah. you really have to find the balance for you to achieve your fitness goal. Yun. Baka humaba na naman. Sige, I'll give you the floor. Ikaw siya. Here. Go. Ang advice ko talaga, you don't have to, especially for women na may hormonal imbalances, you don't have to focus on lifting a lot of weights. Kasi hindi naman tayo power builder. And there's a lot of like researches that back up na doing resistance training is beneficial for hormone health. Kaya even us, kahit na malalakas na yung mabibigat na yung buhat namin sa gym, binabaan talaga namin kasi this is the right thing to do para mas ma-improve yung hormone health natin. So okay lang na mababa yung yung weight, focus on the tempo, focus on the right execution Yes. ng workout. And you don't have to do deadlift, you don't have to do squat, diba? Isn't it Yes. amazing? Actually, I'm not doing Naku, bakit kaya mag-set up ng deadlift? Kaya inayawan ko Girl. talaga yun. Even before, hindi ako Set up pa lang, pagod ka na. pagod na cardio, be. Susunod ka pa. Nakakalimutan mong Disney princess kapag nag-set up ka. Oo, actually. Pagod ka na kagad. Pagod ka na. Ayun. I Pero super okay, agree. kasi tutulungan ka naman ng mga tao sa gym. Ay, nahirapan ka pa, nakikita nila na nahirapan ka na, ako na lang mag-ano. Oo, yung ganun Ay, na. yes, mahirap. You Charet. need help po ba? Ganun. Ayun, help. Ayun. Charot. Kaya ko na ng bukas. Ayun. Thank you. ano, Pabebe. super agree ako sa inyong dalawa. Like, ako nga, sinabi ko nga, hindi naman ako talaga like super maalam when it comes to workout. Pero, sobrang totoo na kailangan kung pipili man tayo ng workouts, tayong mga female, lalo na yung mga may hormonal imbalances, parang choose something na ma-enjoy mo, sustainable sa'yo, di ba? Yung walang stress, I mean kasi workout should not be stressful. Kailangan nga siya yung parang happy hormone sa atin. Kailangan yun. Siya yung nagbibigay sa atin. Isa sa mga sources natin ng happy hormones, yung workout natin. So, hindi siya dapat maging stressful sa atin kasi hindi siya nakakatulong kung ganun. Kaya nga, di ba, sobrang open natin sa mga students natin, sa mga clients natin na make sure na sasabihin nyo sa amin kung hindi nyo gusto yung workout, kung nahihirapan kayo, kung hindi sustainable sa inyo. Kasi papalitan natin. Kailangan something na hindi ka masistress pag ginawa mo yung workout. Diba? It's super possible na you're enjoying something and then maximum din yung result na makukuha mo. Sobrang possible na mangyari yun. Kaya nga kailangan lang nilang maging open to us kung ano yung kailangan nila. Kung ano yung mga hindi nila gustong gawin. Diba? There's nothing wrong in pushing yourself sa limit nila. Pero make sure lang na magtitira ka. Alam mo yun, hindi yung todo-todo talaga. Diba? Kailangan meron ka pa rin allowance somehow, like, to breathe. Kasi pagka masyado kang nasagad, lalo na sa workout, yung hormones natin mababaliw talaga. Yes. Sobrang mababaliw talaga siya. And when we say mababaliw, hindi lang siya basta hormones. Kasi talagang connect-connecta yun. Connect-connecta yung naging epekto sa katawan nating mga baba. So, for us women, kailangan aware tayo kung when to stop, when to slow down, 'di ba? When to push harder. Kasi sarili lang naman natin makakasagot niya. So, kailangan aware tayo and acknowledge natin kung ano man yung sinasabi ng katawan natin. Kasi lalo na sa ating may mga hormonal imbalances, paiba-iba tayo. Paiba-iba tayo ng emotions, ng nararamdaman sa katawan, 'di ba? Sinabi nga ni MJ kanina, may mga araw talaga na tatamarin tayo, may mga araw talaga na push tayo. So, ganun. Kung yung workout mo, nagiging stressful sa'yo, better stop mo na siya or change it into something na mas ma-enjoy mo, mas sustainable sa'yo. Kailangan ang workout, hindi stressful. Kailangan ng workout, nagbibigay ng happy hormones sa atin. Yes. Okay? Love that. Siya, may additional ka pa ba? Ako may additional doon, actually. Go ahead. Syempre, nasabi na natin yung preferred workout exercises natin.
syempre we also have to prioritize the rest days, recovery, kasi diyan tayo nag-grow ng muscles. And syempre yung balanced diet din kasi eating whole foods that would really help the hormones. Perfect combination yun. Magandang workout, magandang environment, tapos balanced diet. Ano ka? Goddess ka after. 'Di ba? So yun lang naman yung gusto kong i-add apart from the exercises na it would really work for someone may hormonal imbalances. Siyempre, prioritize yung balanced nutrition tsaka yung rest and recovery. Kasi yun yung pagkakaroon ng sobrang gandang impact sa isang babae na nagsa-start sa hormones tas magma-manifest siya sa labas. O yun lang. Baka Yeah. humaba na naman. Preferably sa rest. Ako may last So, lang. mag-free sa rest. So, Go ahead. Okay. for anyone na may hormonal imbalances na nakikinig sa atin, I strongly advise for you to get a personalized nutrition and a workout plan. So, to cut yourself like time, kasi it requires a lot of trial and error then to know kung ano ba yung mga foods and workouts that will work for you, especially na there are different types of, for example, PCOS, di ba? May inflammatory, may insulin resistance, and those conditions require a different kind of nutrition, like approach. Oo. Yes. So, kailangan talaga you seek a professional help and also support sa atin, sa community, para mas mag-guide kayo. Siyempre, kami naman natin na forever tayong may hirapan, di ba? To know kung ano ba talaga what work or hindi sa atin. So, yun lang for me. Yeah. Thank you so much. Yeah. Yeah, ano lang din natin na yung community is always here. The community is always here for you. Kung may mga like increase kayo at all regarding hormonal imbalances, yan, dito naman kayo sa loob ng community, so feel free na mag-ask ng question, mag-share ng experiences and all. At sigurado akong maraming makaka-relate sa kung ano mang pinagdadaanan ng bawat isa. 'Di ba? Support natin ang bawat isa sa journey na to. Yan lang. And I think, meron pa ba tayong i-add? Wala na ako i-add. I've given everything I've got. And sobrang Next na-enjoy week, na naman meron tayo natin. ulit. Yeah, oo, watch out. Watch out. Meron tayo Kasi ulit. today, hindi natin siya na-announce eh. For the Sobrang, flow kasi tayo. Ano ba yun? Oo. Di mo nga alam na live Oo. tayo. Coach, tara, live tayo. Tapos di ko man alam, live pa. Naka-live na pala tayo, be. Hindi ko alam. Ang ingay-ingay ko dito. Diba? Pero next week, Hmm. comment kayo anong gusto niyo i-topic. Ano gusto niyong topic? Ano ba? Like, Wala na, actually, so tingin ko magandang i-topic nga yung nutrition eh. actually, Lalo na sa mga women with hormonal yung mga, imbalances. pwede ba doon yung Diba? mga, Kasi iba-ibang approach yan eh. Diba? So, yun, i-comment nyo na lang dito if Pwede meron ba yun. kayong gustong oo. Diba? Comment nyo, tapos gawa tayo ng poll. pwede. Let's have MJ discuss yung different types of diet. Yeah. Kasi nag-discuss namin siya with the client. Sobrang aha moment. Oo, Diba? grabe. Oo, Ako din eh. as in, Ako din. Ay, ganun pala yun. Sabi ko, tapos tinry ko. Tsaka, Very effective. kala mo ano lang, no? Kala mo kain, kumbaga, maglalag ka lang ng food and all. Yung pala may mga iba-iba siyang Oo, effect May sa technique katawan pala ng yun. Basta nakaka-excite, sobra. Kaya yung mga client sa loob, sa loob, mga client natin, parang sobrang tuwan-tuwa sila dun sa Oo. how MJ explained it nung sa lesson natin. So Oo. parang, nakaka-excite. So parang mas gusto nating ma-share sana sa iba. Kung gusto man yun, mag-comment lang kayo. Ayaw namin mag-gatekeep. namin siya i-share. Napaka-helpful niya kasi talaga. Oo. Napaka-helpful. Yeah. So, that's it, I think. Yan. Next week,
Next week? Next week? Week ulit? Para tayo Baka magta-trauma sabi ko, next week? live ba to? Naka-live na ba? Hindi guys, ladies, hindi ako aware na naka-live kami kanina habang chumu-chu-chu-chu-chu ako dito. Pagka wala kaming na-produce next week, balikan niyo Next pala. week. Charot. Mag-comment po kayo. Super flow Tapos, lang. As in, flow lang talaga. Kung maisipan lang, go. So, Okay. That's that's it. it for That's it. tonight. Thank you Let's say for goodbye to our tuning in. Hey Thank you guys, for yung mga watching. nag-zoom in, might And thank you so much for staying and listening at napaka-active nyo sa chat box. Oo, grabe. Gusto daw niya yung cycle syncing na workout. Sabi ni Mike. Maita, sobrang thank you. Napakabait mo. Charet. Mabait din yung coach mo, promise. Sino ba coach mo? Sino coach mo? Siguro mabait coach mo, no? Ayun, sige. See you Okay. next week. See you next week, everyone. Thank you Thank so you, much everyone. for tuning in. And sana nag-enjoy kayo sa aming Yeah. first ever live THA Podcast. Yeah. podcast. Bye-bye. Bye, Good everyone. night. Bye. Thank you. So, nawala